mga kababayan, ito ang mainit na balita ngayon ay talagang mainit ito na issue. Ito nga si Franz Castro at Sator Ocampo ay guilty. Panoorin natin ito, ang balita. Magandang gabi sa inyo, magandang gabi sa Banateros at sa mga tagapakinig ninyo. Magandang gabi, unahan ko na, Master Judea. Sige. Kasi mainit-init talaga itong topic ng itong kay Franz Castro. Alam naman natin na talagang gustong-gusto natin itong balitang ito. At gusto ko lang malaman, Madam, kasi since sila ay convicted na, although i-appeal nila ito, obligado ba ang Congress na sila ay tanggalin sa posisyon ba? Kasi di ba tandaan natin si Congressman Arnie Teves, ginamit nila yung mga kaso niya para siya ay mapatalsik. O dito kaya sa puntong ito na si Franz Castro ay isa ng convicted na kriminal, ano kaya ang dapat gawin ng Kongreso dito? Well, alam mo Dada, tama ka, on appeal yan, pero conviction siya, no? At conviction na child abuse ang hinataw ng korte. Tama ka rin na may president na kay Congressman Teves. Yung kay Congressman Teves kahit on appeal kaagad inalis nila sa pwesto. Yung kay Congressman Mark Jimenez, umabot pa yon ng found guilty rin at hindi na pinaabot on appeal, immediately inalis. So may mga legislators tayo na convicted pero on appeal, may dalawa sa Senado at may ilang mga kaso wala pang conviction sa House of Representatives. So, again, papasok na naman dyan yung ethical standards, no? Mukhang itong administrasyon na ito, sineset aside hindi lang ethical standards, pati ang accountability at transparency. So, magiging test yan sa liderato ng House of Representatives kung aalsin si Congresswoman, what's her name? Castro. Dapat ang batas walang pinapaboran, no? Dapat patas lang. So makikita natin anong reaksyon ang gagawin ng speaker, considering na si Congresswoman Castro, malaki ang role niya sa budget nung last year, di ba? Yan yung nangunguna at recently nag-declare na tatakbo sa Senado. So tingnan natin kung anong nasaan talaga ang linya ni Speaker Romualdez. Prof, nasabi nyo na tatakbo itong si Congressman Castro bilang senador. Sa mga development po ba ngayon, maaari po ba siyang makapag-file ng candidacy bilang senado na nahatulan po sila na guilty ngayong sa pagkakataon na ito? Pwede po ba siyang tumakbo bilang senador? Yun yatang decision, walang perpetual disqualification jail time lang. So kung walang perpetual disqualification, pwede siya mag-file ng kanyang certificate of candidacy sa October hanggang ina-appeal yung kaso. There's nothing that prevents her from not filing. Yun yung paluagan ng ating korte. You cannot be yung innocence until proven guilty. Opo. Is a principle that we subscribe, no? Although makikita natin hindi rin patas ang paglalatag niyan, lalo na sa nangyari dun sa iba na hindi kaalyado ng administrasyon. Medyo nakakalungkot po itong batas natin sa Pilipinas na dapat sana itong may mga bahid na hindi maganda ay hindi na po nakakadasali dapat sa politika. Sana naman yung mga magagaling natin, ang mga susunod na leader ng bansa ay makagawa ng paraan para Kasi sa tingin ko, Prof, ito yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi umuunlad at umuusad ang ating bansa.
Dahil nga may mga bahid, yung karamihan sa mga politiko na nandito sa ating bansa. Anong opinion niyo po doon? Alam mo, kung titingnan natin ang istorya nila, dati silang lumalaban sa Estado. Tapos, nabigyan sila ng tsansa through an amnesty na pumunta na dito sa parliament, no? Doon na sa legislative. Pero wala namang renunciation na ginagawa nila, yung ginagawa nila, walang renunciation, tumakbo sila. So makikita natin, parang tayong ginigisa sa sarili nating mantika. Kasi dati, quote-unquote, a freedom fighter to some might end up a terrorist to others. Lumalabas na nung ikaw tumiwalag na at tumakbo ka bilang representante, dapat yan may renunciation of the use of force. Pero makikita natin na patuloy pa rin kasi ito recently lang yan na recruitment ng mga minor de edad, no? So makikita natin na patuloy pa rin. So, yung sinabi kong ginigisa tayo sa sarili nating mantika, sila ay member of parliament, nag-oath sila na they will defend the Constitution and adhere to the law of the land, sinesweldohan sila, meron silang pork barrel, and yet, makikita mo, patuloy pa rin. Itong kasong ito is proof na hindi naman sila tumigil sa recruitment. Yun ay maling-mali dahil nasasangay ka na ng parliamentary politics, hindi ka na dun sa kalsada na kalaban ng Estado. Okay. May question ka pa, Boss Dada or Coach Oli? Good evening, Prof. Coach Oli po. Di ba, nangyari to kay Kong Tebes, sinuspindi agad. Ngayon, malalaman natin ang tayo ng Kongreso dito, especially Speaker, kung yung ginawa kay Kong Tebes ay gagawin din dito kay Castro. Ngayon, kung sakaling hindi gawin, at ine-expect naman natin niya, malamang-lamang ay hindi gagawin. No? Dapat ba itong si Castro magkaroon ng hiya na siya mismo mag-resign o i-inhibit or bumaba muna sa kanyang posisyon? Alam mo, Coach Oli, yan hamon sa kanya. Dapat hamon ng taong bayan yan. Magkaroon ka ng ethical moorings, no? Yung standard by which you will be judged. Hindi porke hindi ka aalsin ni Speaker, okay lang. Pero sumasang-ayon ako. Sa tingin ko, hindi yan aalsin ni Speaker. Sa tingin ko rin, parte ng negosyasyon na huwag siyang alsin. Kung ano man yung magiging role niya kay Speaker, makikita naman natin yung makakaliwa talagang sumasang-ayon kay Speaker kung saan konti-konti lang ang binabanat, makikita natin na critical, doon husgahan ng bayan. Kung si Speaker ba ay patas ang pagtingin sa batas o may pinapaboran. This will be the test. At pag hindi siya naging patas, let us call them out. Alam mo, kalakasan ng bayan ng bawat Pilipino. Parating natin sa kanila yung sentimento natin dahil hindi naman pwede na porke kaalyado ka, protektado ka. Correct. Kasi po kanina, may panawagan pa siya kay Marcos, kay Presidente Marcos, kasi buti itong desisyon ng korte ay nangyari ngayon. Dahil kung nangyari yun nung panahon ni PRRD, malamang kasalanan na naman ito, isisisi na naman kay PRRD. Ngayon hindi nila pwedeng isisi. Pero may panawagan siya, reaction po, panawagan niya kay Marcos. Well, alam mo, part ng propaganda yung ginagawa nila Ever since naman magagaling sa propaganda yung grupong yan. So yung panawagan kay Presidente, again, makikita natin si Presidente gives a lot of leeway kay Speaker. Lalo na pagdating sa House of Representatives. So, kung ano man yung isasuggest o re-recommenda ni Speaker, most probably yun ang didesisyonan ni Presidente. Alam mo, ang isang challenging dyan,
di ba nagsabi na bawal ng protest, Barong. Tapos nakita natin, para sa SONA, tapos nakita natin yung reaksyon ni Rep. Manuel na nagsasabi it's their right to wear. So tingnan natin, susunod ba sila kay Speaker? Kasi ang threat doon, ikukulong daw, ilalagay daw doon sa detention area pag naka-protest, Barong. Tingnan natin kung masusunod yung mga gusto nilang mangyari. Okay. So, Ayun, sige.